Hello people! Lunch serye kanina. Kagabi, bumalik na yung mga amo namin galing bakasyon. Ito talaga yung unang balik nila galing bakasyon na wala nang sumalubong sa akin. Anyway, ang request nila today, Saturday naman, akala ko ay kakain sila sa labas. But since nagaling silang bakasyon, nag-request sila ng home cooked food at yung kabsa nga, chicken kabsa with vegetable, ang kanilang gusto. Ito namang cream caramel, idea ko lang to. Wala lang, para meron lang kaming sweet sa refrigerator. Gusto din to ng amo kong babae. Yung ating sugar medyo mapait-pait yan dahil sobrang dark. Anyway, yung amo ko gusto talaga niya yung madark na sugar pagka ganitong sweets. Pero nasobrahan talaga kanina kasi sakto namang ilalagay ko na sana sa baking pan, dumating yung pinamili ko. Kaya naiwan ko siya saglit. So gumamit ako ng 3 pack ng caramel powder mix, 1 cup ng powdered milk at 2 eggs, 1 cup ng cooking cream or whipping cream. Pwede kang gumamit ng Dream Whip yung powder, 1 pack lang nun. At 2 cup ng water. Mix all together at isa lang natin yan sa apoy until nearly boil. Yung hindi na talaga siya aabot sa kukulo. Yung malapit na siyang kukulo, nearly boil nga, malapit kukulo. Basta yun. Pag meron na siyang usok, mausok-usok na yung ating mixture, okay na yan. Pero habang nagluluto kayo, medium low lang yung ating apoy para hindi masunog at laging haluin. Isisray natin yan para matanggal yung mga buo-buo para smooth yung ating cream caramel. Pina-cool down ko muna yon bago ko nilagay sa refrigerator para malamig at mag-set. Sunod kong ginawa, dito naman tayo sa ating chicken vegetable kabsa. Madalas nila tong request pagka uuwi sila galing bakasyon. Hindi ako lagi nagluluto ng kabsa, mga biryani, basta something na Arabic rice. Kasi nga tuwing Thursday ay yung mga kainan doon is yun talaga yung mga pagkain pag family day. Nagbabad na rin tayo ng 5 cups na basmati rice. Ibabad natin yun ng 30 minutes to 1 hour. Nag-prepare na rin ako ng sibuyas, kamatis, bawang at luya. Nag-prepare tayo ng bay leaves, konting cardamom seeds. Naglagay tayo ng cloves at dried lemon. Nag-add pa ako dyan, naging 2 piraso yung dried lemon natin. And then, naglagay tayo ng whole peppercorn at cinnamon stick. Dito naman tayo sa mga powder. Yung kabsa powder dyan, 1 kalahating kutsarita, asin at paminta. Yung aking pinaglalagay sa kabsa ng mga spices, kunti-kunti lang talaga para hindi masyadong matapang. Inapat, nilagay ko na yung mga bay leaves, cardamom, cloves at dried lemon. Naglagay na tayo ng sibuyas, kamatis, bawang at luya. Igigisa nating mabuti yun until lumambot na yung kamatis, luya at yung sibuyas. And then naglagay tayo ng tomato paste, mga 2 kutsara yung nilagay kong tomato paste. Tamang kutob-kutob lang. Then nilagay natin yung 4 cuts na chicken. And then yung ating powder na prepare natin kanina, nagana ko ng 1 cubes na chicken cubes. Igigisa muna natin yan with the chicken para ma-absorb ng chicken yung mga spices dyan until ganito na yung itsura niya. Saka tayo mag-add ng water. Yung water dyan, enough yan para maluto yung ating basmati rice. Yung chicken, papakuluan muna natin yun ng mga 25 minutes. Dito, yung favorite nilang kabsa ay may gulay. So, depende yan sa mga amo kung ano yung trip ng mga amo nyo. Ito ay hindi magluba. Ito ay chicken vegetable kabsa, okay? Yung gulay dyan, baby zucchini or yung maliliit na zucchini or kusa, mga 2 pirasong carrot sa malalaki at kalahating pumpkin. Yun lang yung pinaglalagay ko dahil yun lang yung gusto na gulay na ilalawak para sa kabsa dito sa bahay. Sa kabsa naman, hindi mawawala yung salad. Ang kabsa, I prepare 2 kinds of salad. So, ito ay small cut salad or rice salad, lettuce, cucumber, tomato, and onion. Tapos, lalagyan lang yan ng lemon mamaya at asin at olive oil. Kaya naman, 2 kind ng salad kasi itong cucumber yogurt salad gusto to ng amo kong lalaki. So, para pareho silang, meron silang parang comfort food sa hapag. Ibibigay na natin yung gusto nila. So, itong cucumber yogurt salad ay shredded lang naman na cucumber at yung yogurt. So, sa yogurt naman, nakadepende yan sa kadami ng cucumber
cucumber. And then naglagay tayo ng dried mint leaves at garlic at asin. Yung mga salad na prepare ko, ilagay muna natin sa refrigerator para malamig at fresh pagka isi-serve. After 25 minutes, hanguin natin yung ating mga chicken, ilagay natin sa baking pan. After natin natanggal yung ating mga chicken, nagseparate ako ng konting sabaw para pang garnish natin sa ating chicken mamaya bago i-oven. And then nilagay ko na yung carrots kasi yung carrots dyan, yun yung pinakamatigas na gulay na ilalahok natin. So yung ating pang garnish, yung konting sabaw, nag-add ako ng tomato paste, paminta, naglagay tayo ng paprika at olive oil. Ibabrush lang natin yan at ibabroil natin yung chicken 20 minutes bago kakain or 20 minutes bago maluto yung ating kabsa. Importante talaga yung oras pagka magluto tayo ng kabsa or any kind of Arabic rice. Kasi gaya nitong chicken, pag hindi mo matansya yung oras ng kain, hindi mo makarkula, ay magkakamali ka dyan. Pangit na yan kasi pag i-serve na, na-broil na siya ng matagal. Yung ating mga gulay, niluto ko lang yun ng mga 10 minutes para half cook pa bago natin ilagay yung ating basmati rice para sabay pa silang maluto or hindi ma-overcook kasi magluluto pa tayo ng rice. And then agad ako ng half stick ng unsalted butter. Kaya naman ako naglagay ng butter kasi nga konti lang yung oil na pinaghalo ko dyan. Ganun talaga yung ganun talaga yung consistency ng kabsa. Masarap yan pagka medyo oily. So ang iba dyan naglalagay ng butter ghee. So ako naman butter lang para medyo light lang at hindi masyadong maamoy. Nag-fry ako ng almond nuts, pahabol ko na nga itong pinabili, buti nga na nga lang talaga ay nakahabol pa. Kasi pag magkabsa dito guys or mga Arabic na rice, yung amo kong lalaki talaga maghanap talaga yan ng almond nuts na topping. Nakalimutan ko, naubusan na pala kami ng almond nuts. Buti na lang talaga, madali talagang utusan yung aming driver dito. Yung black lemon dyan, talagang hindi ko talaga kakalimutan yan na ita-toppings. Kasi yung dalaga naming alaga, yun talaga yung gusto niya dyan. Tapos, naglagay lang tayo ng 2 piraso pala na sili green. Hindi na ako naglagay ng fresh na gulay dyan kasi mayroon naman tayong salad. So, minsan maglalagay ako ng lemon, mga cut na bell peppers. Yung tinapings ko ay almond nuts na lang. So, dito naman tayo sa small cut salad. While ginagawa ko yan, ay yung mga amo ay naghihintay na dun sa lamesa. Nag-add lang tayo dyan ng lemon, olive oil, at salt. Hindi pa naman kami nagtawag na the food is ready. Pagdating talaga ng among lalaki, diretso na. Doon na, umupo na agad sila sa dining. Next, dito naman tayo sa ating cucumber yogurt salad. Bale, mimix ko lang yan ng konti. Tapos, i-transfer ko lang yan sa maliit na lagayan. Then serve. After ng kain nila, ganito na yung itsura ng plato. Kahit konti lang yung chicken, talagang nagtira talaga yan sila sa amin. Hindi pwedeng wala. Ganyan talaga yung mga amo namin. Chicken, lagyan natin ng hot sauce. Ano naman ang Gulay. Meron dito. Ay. Nawala yung mga black lemon. Tinira ko. Nasa Sa plato niya lahat. Tahiwa-hiwalay. Huwag. Ito yung Nakain ko yung cardamom. Ano ba yan? sausawan ko toyo with lemon at Salad. chili oil. Ay, chili oil. Chili powder. Si Raisa naman. Salad. Tsaka yung cucumber salad. Yun sa kanya. Sa akin. Joke naman tong hot sauce na to. Hindi man hot. Si Sauce Rana. lang. Naman tayo. Ito namang creme caramel, nakalimutan ko yan, i-flip up or ayusin, i-prepare bago kami umakyat para magpahinga kanina after lunch. Kasi meron kaming pahinga ni Belle dito after lunch. And then nung bumaba ako, dahil dinner time na sa amin, pati yung mga bata, saka ko na yan inayos, flip up,
'Di ba, nabulol na tayo at binalik doon sa fridge para makainin ng mga amo. And that's it for today. Thank you so much for watching. Yung ating leche flan, very creamy, and yung ating taste ng ating sugar ay caramel sugar ay medyo may pagka-pait, kaya tamang-tama talaga yung kanyang timpla. Masarap yung medyo mapait-pait konti para tama lang.